pare. Kasi nga laganap na ito. Ito ang kinakatakutan ngayon ng mga Christian, ng mga Muslim, ng Islam, kahit na anong major religions of the world. Yang introduction ng internet, ng computer. Kasi dito, pag may access ka rito, hindi ka na magiging mangmang. Ito ay knowledge. I-click mo lang, kung may ano kang ganyan, kahit na wala kang sarili, punta ka lang sa internet cafe. Kaya lang dito, sa daigdig, hanggang ngayon, namamayani pa rin ang believer sa ating panahon. Pero sa susunod na henerasyon, papalitan na ito ng karunungan. Kaya lang naman naging ang tao ignorant dahil because of lack of knowledge. Pumapasok sa mga relihiyon. Pero ang fast rising ngayon, 2 minutes, ay ang atheism. Kasi pagka ikaw knowledgeable na at kaya mo na, alam mo na kung paano nagkakaroon ng ang pagkilos ng sansinukob ng universe, hindi ka na pwedeng bulahin na mga pare, pastor at saka imam. At hindi ka na magpapakahon dyan. Ikukulong ka sa kanilang religious book which is based on ignorance, faith, tradition, legend and mythology, fiction. Dapat yan. Pare-pares lang yan kahit na anong Bible, Torah, kahit na anong religious book. It was based on ignorance, kamangmangan ng sangkatawan noong unang panahon. Nasa modern time na tayo. Meron pa bang road ang ganitong mga Okay lang. Paano ngayon sa susunod na henerasyon? Hindi naman natin mapipigilan at alisin sa sangkatauhan. Time na ba? Ang internet ng computer. Sige. Time. Ngayon, para lang mapatunayan na kayang sagutin ni Kuya Bashir lahat ng sinabi ni Kuya Rico. May tanong ako doon. Ito. Umpisa natin doon sa uli. Sinabi mo, ang Bible at ang Quran ay iisa. Okay. Anong pinagkaisa nila, yung Bible at ang Quran? Pwede bang pakibigay mo kami ng isang verse sa Quran at sa isang verse sa Biblia? Parehong imbento ng tao. Hindi, yung hinahanap ko, yung internal evidence na nakalagay sa Quran. Marunong ka pa sa sagot ko. Sabi pa parehong imbento ng tao. Sumasagot ka, hindi galing sa hindi iyo. doon sa tanong ko. Sumasagot ka sa gusto mo Tuturuan mo ka para musika sa iyong pandinig. Ang aking sagot. Ang tanong ko, nakalagay sa Quran. Internal evidence. Huwag kang lumis sa tanong. Sinabi mo, yung Biblia at Quran, iisa. Nasaan? Isa. Pagbigay ka ng verse. Hindi. Bakit marunong ka pa sa sagot ko? Ganito. Huwag mo ko ikahon sa iyong Pagbigay ka ng verse na sinabi mo na magkapares sa Quran at sa Biblia. Isang verse lang. Kung magkapares talaga. Sa Quran o sa Bible? Opo. Sige. Sa Bible? Sa Biblia at saka sa Quran. Sa Bible. Okay, magbigay ka, sige. Sige. 2 Timothy 3:16-17. Ano sabi? Na nakalagay dito, ang Bible, it was written with the inspiration of God. Oh, inspiration. Okay. Dito naman sa Quran. Bro, pera mo ako. Sa Quran, wala akong alam dyan. Okay. Paano mo sinabi na magkaparehas isa ang Biblia at ang Quran kung wala kang Kaya alam ako dito? sinabi, parehong invento ng tao. Kaya ang pagkakasunod yan. Yan Diyos mo. Tinatanong nga kita dito sa Ba't verse marunong ka pa sa sagot ko? Di na ba paglagpaliwanag ka, iribat mo? Okay, talagang hindi sumasagot doon sa tanong natin. Siyempre, di ayaw ko. Kinakahon mo ko sa iyong Hindi, wala mo yun Kailangan sinabi mo Dinilan mo. Magkaparehas Wala, alam mo naman sa diba? Para mong ma-impress ang iyong Bahala na kayo umintindi Pag tinatanong natin. Bahala. Wala ka tinatanong. Kinakausap ko, alam mo naman, hindi naniniwala sa Diyos. Alam natin yan na hindi kayo naniniwala, pero dapat sumagot kayo doon sa Huwag mo tanong. ko ikaw dyan, hindi ko alam Diba? Wala ka pala Ay, sabi ko, kaya parehong imbento ng tao. Ang sabi ko, parehong imbento ng tao yan. Hindi Diyos ang nagpasulat. Kasi ganito yun, kami mga Muslim, nagsasalita kami kasi may alam kami. Pag tinanong kami, sinasabi namin. Salitay po natin. Sa nangangalang ganito, na sinungaling kayo. Hindi. Nagsasabi kayo, nang walang Sumagot ako, katotohanan. ayon sa aking alam. Huwag mo ko ikakahon sa Nasaan nga yung verse sa Quran? Huwag mo ko ikahon sa iyong kagustuhan. Nakalagay sa Quran, sinabi mo sa Biblia. Sabi ko, imbento ng tao, hindi Diyos ang nagpasulat. Para sa Quran yun, na sinabi mo. Yun lang ang sagot ko, as clear as that.
Hindi. Ikaw ang nag-iimbento ngayon, okay? Ay, okay na nga sagot Okay, eh. ganito ha? Lumalabas ngayon yan, okay? Diyan ba sa atheist mo na yan, yung mga yung paniniwala nyo na yan? Yan ba mayroon bang eskwelahan yan na pinag-aaralan? Wala. Wala. So sa mga katuwid, kung wala school yan, kung wala eskwelahan yan, saan kayo natuto yan? Ba, dati kong katoliko nauntog ako eh. Ayun na mo. Natural na nabasa ako ng mga libro eh. Naging panit ako eh. Na yun pala mga libro at mga pinapaliwanag na Diyos yan puro kalokohan lang. Pasensya. Yan, bahala lang kayo ha. Okay. Pero kuya, may tanong ako. Ang atheist po ba naniniwala kay Satanas? Sa'yo yan bro. Ganito so wala pa lang school, wala pa lang Bakit magkano ka pa? Ito ay kumuke, ito ay nauntog lang daw siya. na lang sa Ako, ilang beses na ako nauuntog hindi naman ako I'm using figurative. Kailangan siguro ang doktor dito, Metaphorically. malapit yung PGS dito bakaka po pwede, pa-deliver na natin to. Metaphorically, I'm using the word, I'm using it figuratively. Okay, lumalabas Yes, na. metaphorical. Kung hindi mo alam yan, sabihin. Bakit? Literal ba yan? O ito ay figurative? It means na pag nauntog. Alam mo ba ang figurative, yung metaphor? Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Dapat mag-aral muna kayo ng figure of speech. Wala nga pag-aaralan, sinabi mo na nga walang school dyan, paano ka mag-aaral? Saan ka mag-enroll? Bakit? Ang Diyos ba, kailangan mo pa bang mag-aral? Ito ay makikita mo lang sa common sense kung talaga nag-exist ito. Meron bang ebidensya? There is no need for you to bob your head para malaman may Diyos. Walang evidence eh. Hindi, mamaya ka na magpaliwanag. Nagtatanong ka eh. Wala pa akong tinatanong. Wala po mga galit, Perico. Hindi, pagka nagpapaliwanag, walang yun pare, walang Kaya muna natin siya. Kasi ganito talaga ang debate. Just to maipakita mo ang iyong Pero wala sa ating mapipikon. Wala. Share lang tayo. Okay, sige ba share na? Tanong pa. Hindi naman siya sumasagot sa tanong Wala lang tayong tanong Wala tayong tatanong kasi. Papaliwanag mo yung mga Sinabi niya rin. Sumasagot kaya lang. Malayo. gusto. yung mga sinira niya sa Quran yun naman Okay. para man-read yung mga audience. Ayoko magpakahapa. Hindi, ito ganito. Okay na, wala na tayong tatanong. Paliwanag na lang natin. Nakita niyo, 2 beses tayo nagtanong, 2 tindigan pa lang. Hindi na siya sumasagot dun sa mga tanong natin. May sagot siya kaya lang medyo malayo Umiiwas siya kasi, gano'n mo sinabi niya, pero pag tinatanong natin, ayaw niya nang sumagot. Ano ba? Paano magiging debate ito? Kung hindi ka sasagot dun sa sinasabi mo. Ako, pag tinanong mo ako, kahit hanggang 24 oras tayo rito, magtanungan tayo, walang problema Sasagutin ka namin Kaya nandito kami para magtanong kayo. Ano pa yung hindi nyo naunawaan? Tanong nyo sa amin. Para maging maliwanag. Hindi yung ganyan. Diba? Napaliwanag ka ba o nagdodoktrina? Hindi. Yun na lang kasama ko. Mas ka na ba? Tapos na ba? Hindi, mas maganda sa audience na lang. Kasi wala. Sige, open forum. Sige, open na lang. Open na lang. Sige, open na lang. Ikaw, ako ba magtanong? Kasi May tanong pa, may tanong. Timing tayo, may magtatanong. Timing muna tayo, may magtatanong. Ang tanong ko, timing lang, timing. Ang tanong ko, sagutin niyo parehas. Sige, sige. Susunod kayo tayo. Sandali, timing tayo, magtatanong. Susunod na magtatanong. 2 lang magtatanong, tapos sila naman, 2 ulit. Ito gusto ko magtanong ako, gusto ko lang malaman yung katotohanan. Hindi yung galing sa sarili natin na wala man tayo alam, di ba? Kailangan yung totoo, yung sagot. Kapag sabihin bang, tanong ko sa inyo dalawa, ikaw muna bro, sumagot muna. Tapos si brother naman sa huli. Isang tanong ba, ang Diyos, kapag ikaw ba isang Diyos, yung kapangyarihan ba may limitasyon? Okay. Huwag mo na sasagot. Pabayaan niyo muna ako kasi sasagot ako Hanapin natin yung totoo, yun lang. So ganito po yun. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan niyo unlimited po yung kapangyarihan niya. Isipin niyo po ito gusto ko logic lang po ito. Tignan niyo po ito. Yung mga itsura natin. Magkakaiba yung itsura natin at magkakaiba ng laki. May maitim, may maputi. Nangangulugan lang doon na ang Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang kapangyarihan ay unlimited. Halimbawa yung mga daliri natin, kaya niyang gumawa ng malaki, kaya niyang gumawa ng maliit.
Kaya niyang gumawa ng negro, kaya niyang gumawa ng puti. Lahat kaya niyang gawin eh. Kasi bakit unlimited yung kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Walang hanggan. Ha? Kaya yun po yun, si Allah subhanahu wa ta'ala kailanman ay hindi siya nauubusan ng power. Kaya nga sabi, kahit na hindi man tayo magsamba sa kanya, o hindi man kayo mag-Muslim, Walang mababa. walang mababawas sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi tayo yung may pangangailangan eh. Walang mababawas. Walang mababawas. Dakila pa rin. Si Allah subhanahu wa ta'ala pa rin siya. Wala lang unlimited yung kapangyarihan niya. Hindi niya alak matanda. Eh nga sinabi niya sa Quran eh, oh. Ginawa ko kayong bansa sa bansa para kayo ay mga tribo-tribo, para kayo ay magkakilanlan. Diba? Kita mo, magkakaiba yung tribo natin. Merong Maranao, merong Waray, merong Bicol, Ilocano, ang dami. Sinabi nga niya kaya para tayo ay magkakilanlan, kaya gumawa siya ng tribo-tribo Ay, sandali. Ito pa pala. at bansa sa bansa. At magkakaiba yung itsura natin. Kapag tapos si brother naman. Okay, sige. Okay na. Pakiulit yun. Okay. Unlimited po ang kapangyarihan ng Allah. Pakiulit daw po ang tanong. Pwede naman tanong. Di ba po? Siya pa po. Susunod po kayo tayo, ha? Hindi mo pwedeng tanungin na ng walang So, bahala siya, kung wala siya Diyos, siya bahala mag-reason up na limitation ba o walang limitasyon tungkol sa Diyos. Then kung sabihin niya na hindi siya maniwala sa Diyos, wala na, tapos na. Bahala na siya. May limitasyon naman ng Diyos. Ang limitasyon ng Diyos hindi gagawa naman sama. Wala na po ba kayo? Batas yun, batas niya yun, batas niya yun. Kaya na po. Sino ba tinatanong mo? Diyos, ikaw. Ako ba? Ano Pero tanong? lang, si brother, okay. Ang limitasyon ng Diyos? Ang Diyos ba may limitasyon ba ang pangyarihan niya? O may walang limitasyon? O may limitasyon? Walang ano, tinatanong mo kung hindi ako naniniwala sa Diyos. Kung ang sinatanong mo may limitasyon ay walang limitasyon. Sa kwento Pangyarihan niya. ng tao, pagdating sa Diyos, walang imposible dahil ito ay kwento lang, invento lang ng tao ang Diyos. Kaya pwede niyang kwento kahit na anong walang limitasyon dahil kwento lang. Pwede i-follow up sa kanya. Follow up. May magtanong. Ano palo? Sige, papalo ko lang. Follow up ko lang kasi sabi niya, ang Diyos daw ay may limitasyon. Walang limitasyon dahil ito ay kwento lang, Ang invento kwento lang ng lang. tao. Paano mo masasabi ito kwento lang? Ay, naman tinatanong mo ako. Ibig mo ba Sandali, ito na, i-rebat din kita. Sabi mo, kwento. Ang magtatanong ibig ka sabi, pagkatapos i-rebat mo. kaya rebat ko, ibig sabi ang Diyos pala eh. Ako na, ikaw Ang ba Diyos pala eh. magtatanong o Ang Diyos pala eh, magpapaliwanag? sinungaling. Oo. Meron tayo 124,000 messengers, ha? Meron tayo Hindi ako naniniwala 124,000. sa Hindi ka messenger. maniniwala. Talagang wala kang Diyos. Ibig sabihin, wala ka talagang Diyos. Walang ka creator. Ayaw ko kung sino nag-create sa'yo. Tapos na. Yun lang ako. Magulang mo. Sino gumawa ng magulang? May tanong sino gumawa ng magulang mo? Teka, ano ba gusto mong sagot? Hala ko pa magtatanong Yung ka. bitukan niya, sino gumawa? Tama na po, tama na po. Luwang mo rin. Yung bitukan natin, yung ugat natin. Hindi pinaliwanag ko lang ito. Sa Pilipino, nang galing kay malakas at nanggaling kay malakas at maganda. Ibig ko sabihin, nanggaling kay batagan. Sino gumawa ng bitukan? Malakas at maganda. Yan ang Paano ka huminga? Ito na sagot. Ito Paano yung malakas at maganda. Ang galing ang Pilipino. Matutuloy ito. Kapag gusto mo kumain, sarap. Matutuloy ito. Tama na, tama na. Hindi